Tiger grouper. Oh, lalaki oh. Sarap, pasok ba? Isda sa mangrove area. Dito ako nagtago, dala ko yung aking flatboat at saka yung isang bangka. Malakas din pala yung bagyong uwan. Kahit dito sa Leyte, malakas din. Wala pa kaninang umaga, ang lakas ng hangin. Nagsimula kahapon, hindi masyadong mahangin kahapon. Kaninang umaga yung mas mahangin at saka ngayong gabi. Siguro nasa 11:30 na ngayon siguro ito. Madilim, flashlight lang yung aking ilaw. Doon ako kanina sa unahan. Kaso palakas ng palakas yung hangin at saka palaki ng palaki yung alon, kaya lumipat ako rito. Hindi ko alam kung anong signal. Sabi kanina signal number 1 yung Leyte, pero palagay ko signal number 2 na dahil malakas yung hangin eh. Hindi ako nakapag-monitor kanina dahil busy ako sa pag-aayos ng lambat. Naglagay lang ako ng trapal dito para hindi ako mabasa ng ambon. Hindi naman mas malakas yung ulan, ambon-ambon lang, hangin yung malakas rito. Dito ako nakahiga. Hindi ko ini-expect na dadaan din pala rito yung bagyong uwan. At malakas din pala. Malawak pala ang sakop nito. Hindi lang Luzon, pati dito Visayas, abot din. Ayan yung ibang bangka. Tinako rin dito sa pinagtaguan ko. Marami to dito, mga kapisda. Dito yung taguan nila ng bangka pag ganitong may bagyo. Yung iba nandun sa kabilang kuha, natatakpan ng ibang puno. Umaga na. Umaga na mga kapisda. Dito lang ako natutulog sa flatboat. Ito yung flatboat ko. Ayan. Malakas pa rin yung hangin. Matindi yung bagyo na to mga kapisda. Mintin yung hangin, hindi umihina. Ewan ko kung kailan huhupa yung hangin na ito. Yan yung mga bangka. Dito nila tinatago yung bangka pag ganitong masamang panahon. Doon pa yung iba oh. Andoon yung iba. Yung bangka kung saan doon. Sa kabila. Siguro puno na ng tubig yun. Yung iba dito. Malakas pa rin yung hangin mga kapisda. Yan oh. Tibas na oh. Dito ako sa mangrove area. Hindi ko alam kung ano na yung kubo ko doon sa fish cage, kung nasira na naman. Kasi nung nakaraang bagyong upong nasira yung isang kubo. Ayan, lakas pa rin ng hangin. Hindi ako nakauwi sa farm dahil sa nag-ayos pa ako. Alanganin yung aking oras.
Almusal na lang tayo ng stick bread. Buti na lang may baon ako stick bread. Ito yung almusal ko, hindi makapagluto dahil basa yung ano, wala mabagsaingan dito. Kasi yung butane ko, hindi ako nakabili ng tangke. Habang inaantay natin yung dagat na lumaki para makalutang na yung flatboat. Ito lang muna, almusal, stick bread. Pero ito talagang bagyo na ito. Malamang sira na naman yung ibang kawayan doon. Lalo na yung mga medyo nabubulok na. Palagay ko nakakaputol-putol na naman. O mamaya makikita natin yung pag balik natin sa fish cage. Kung buo pa yung fish pin. Talagang winasak yung harapan mga kapisda. Hindi pa nga tayo nakaka-recover sa bagyong Opong at saka bagyong Tino. Itong bagyong Owa naman ang sumira, yun, no? Sira-sira yung harapan at saka dito sa tagiliran. Ayun. Mabuti dito kasi mga bago yung poste. Kaya hindi bumagsak. Nagre-repair pa nga lang tayo. Binirahan na naman ni bagyong Owan. Ayan. Dito maayos pa yan dito. Ayun, winasak na naman. Walang katapusang pagre-repair ito. Ang mahirap, meron na naman yatang bagong low pressure. Sana hindi na tumama rito. Ako mga kapisda, nag-aayos ng tulay. Nasa kasi ni Owan. Laki ng damage dito sa amin, fish cage. Malupit talaga itong mga bagyong ito. Kung sinuswerte nga naman tayo, tatlong magkasunod na bagyo. Hindi tayo tinigilan ng bagyo. Pero okay lang. Pero hindi naman na-damage yung ibang isda. Doon sa fish pond yata, ang mukhang nakalabas yung mga fingerlings doon. Medyo malaki-laki yung nawala roon. Yung dito, yung lapu-lapu ko, hindi naman ganong pinsala. Kasi yung mga net naman, may mga takip. Kaya marirecover pa. Ayan yata bumagsak doon, no? Pero may mga takip naman yun. Hihilahin lang yung lambat. Naputol sigurong tali. Mamaya hihilahin na lang yan. So yun lang mga kapisda, na-update ko lang kayo tungkol sa bagyong Owan na dumaan dito.
Pinakita ko lang yung kalagayan ng aking fish cage.